Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, marami pong strategies na naririnig ninyo or nababasa ninyo or naalam ninyo kung paano sagutin ng tama ang isang multiple choices type of exam. Pero sa lahat siguro ng mga strategies na narinig ninyo sa mga mentor ninyo, instructor or review lecturers, yung most mentioned siguro mga kaigo is itong process of elimination. Okay, alam natin na aalisin mo yung maling sagot tapos matitira yung tamang sagot. Okay, yun ang siguro common knowledge pagdating sa strategy na ito. Ang tanong mga kaigo is, alam nyo ba kung paano gamitin ng tama itong technique na ito or they call it as principle of elimination. Okay, so yan po ang i-discuss natin ngayon kasi may mga kailangan po kayong intindihin bago nyo ma-apply ito effectively, lalo na po sa board exam. Mga kaigo, sa tanong, there are 4 options, siyempre, A, B, C, and D. Okay? Ang equivalent po ng kada choices na yan, by the way, ang tawag po dito is options. Ang common name kasi is choices. So, options, there are 25%. So, equivalent, lahat yan 25%. So, ibig sabihin mga kaigo, 1 out of 4 na makukuha mo yung sagot. Statistically speaking, meron ka pong 25% chance or probability na makuha yung tamang sagot kahit hindi mo alam. Kasi, kada isang option, 25 nga. Ngayon mga kaigo, pag inalis mo po itong isa, so sa tingin mo siguro, hindi yan yung tamang sagot, ilan na lang ang meron kang percent? You have at least or you have 33.33 something mga ganan. Okay? You have 33% chance or probability na makuha mo yung sagot. Ngayon mga kaigo, after you eliminate the other one, okay? Sa tingin mo na eliminate mo din ito, okay? Is ilan na lang ang percent mo? Meron ka na lang 50%. Kasi dalawa na ang natitira eh. So, 50-50 na lang. 50 na makuha mo yung sagot, 50 na mapili mo yung maling sagot. Yan po ang kahalagaan ng process of elimination, mga kaigo. Ibig sabihin, you are trying to eliminate the incorrect question para makarating ka dun sa dalawa. Mga kaigo, hindi mo naman to mai-apply talaga kung alam mo yung sagot eh. Mai-apply mo lang po ito yung mga hindi ka sigurado or yung mga kailangan ng analyzation, di ba? Kasi kung alam mo ito, hindi mo na kailangan ay eliminate pa. Diretso ka na sa sagot. Okay? So, yan po yung parang konsepto statistically kung bakit kailangan nating i-master yung process of elimination. Okay? Ano ba ang process of elimination? Intindihin muna na from the very basic ng definition ng process of elimination. So, this is the first definition. It is a strategy, syempre. Okay? Strategy yan. Okay? That rules out every incorrect. So, ibig sabihin, ano ang aalisin mo? Mga incorrect or impossible answer. And ano ang maiwan? Okay, the correct answer. So, ibig sabihin sa process of elimination, mga kaigo, ang aalisin mo yung hindi tamang sagot. Another definition. Ito po galing kay Merriam-Webster. The act of considering and rejecting each possible choices until one is left. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, alisin mo yung isa, alisin mo yung isa, alisin mo pa yung isa, edi matitira. So, yun na yung sagot. Kung na-analyze mo yung tama. That's the very basic of process of elimination. Kaya nga, elimination, ibig sabihin, you will going to alisin. Yan. Or remove. Ano yung alisin mo? Yung hindi tamang sagot. Para matira, yung tamang sagot. Okay? By the way, isa rin to sa mga, if you know Carl Balita, isa ito sa mga tinuturo na approach, yung Carl method baga. One of the strategies is yung process of elimination daw. Okay? So ngayon mga kaigo, okay, ito na tayo ha. Ano ba ang kailangan para effectively magagamit mo itong process of elimination? Ano ba ang kailangan mo? Ang unang-una mong kailangan mga kaigo, okay? Ang unang-una mong kailangan is knowledge. Knowledge saan mga kaigo? Yung sa topic. Hindi mo po maa-apply ang process of elimination effectively kapag hindi ka
aware doon sa topic, doon sa tanong. Kahit pa sinasabihin, if you don't know how to answer, at least you know how to answer, hindi mo rin ma-apply yan pag hindi mo rin aware doon sa topic na tinatanong. I will give you an example, ito. Which is not belong to the group. Example lang ito para I'm just using this simple example to emphasize yung sinasabi ko na ang kailangan mo po para effectively magamit niyan is yung knowledge sa subject. Ngayon mga kaigo, hindi mo man talaga makukuha ang tamang sagot dito kung hindi ka aware doon sa kanta na Bahay Kubo. So ibig sabihin, dahil hindi mo alam yung kanta or yung mga gulay doon sa Bahay Kubo, you will not use or utilize the process of elimination effectively. Pero kung alam mo, which is not belong to the group, talong, meron. Sitaw, meron, luya, the answer is sayote kasi hindi nabanggit doon. Pero, again, kapag hindi mo alam yung topic or kanta or mga gulay doon sa Bahay Kubo, hindi mo makukuha ang sagot. Kaya nga po, ine-emphasize ko na ang kailangan muna para magamit mo yan is yung knowledge sa topic or the subject mismo. I hope that is clear mga kaigo. Now, let's have an example which is related to criminology. Which is a good indication of an accident fire. Ano ba ang topic dyan mga kaigo? Okay? Ang topic dyan is accidental fire and of course yung intentional fire. Intentional and accidental. Kasi ang tinutukoy dito, ano po ang good indication ng isang apoy na aksidente ang cause? Siguro hindi pinatay yung kandila, yan, o nagkaroon ng octopus wiring. Iba naman yung intentional na sinasadya talaga. Ngayon, hindi mo po makukuha ang sagot na ito kung wala kang knowledge dito, especially yung mga signs. Kung yan ba, sign ng intentional, sign din na accidental, and of course, yung mga elements niyan. Kasi may mga elements, paano natin masabi na intentional, di ba? May mga signs din or elements, paano natin masabi na accidental. So my point is, kapag hindi mo po alam ang pinagkaiba ng intentional fire and accidental fire, hindi mo po makukuha itong sagot. Hindi mo po maa-apply yung process of elimination or POE. Pero mga kaigo, kung aware ka dito, of course makukuha mo, which is a good indication of accidental. Smell of ammonia, di ba? Sign yan ng intentional. Fire of several origin, kung saan-saan nagsimula, di ba? Sign yan ng intentional. Intense heat, napakalakas na init, napalakas na apoy. Okay? Di ba sign yan ng isang intentional? And fire of only one origin, yan po ay sign ng isang accidental. Iisa lang na lugar na nagsimula yung apoy. So, naalis mo ito, di meron kang 100% makukuha yung sagot. Again pag inalis mo itong smell of ammonia, meron ka na lang 33%. Pag inalis mo itong fire of several origin, meron kang 50%. Lalo na pag inalis mo na ito, di 100% nakuha mo na. Kung ma-apply mo ng maayos. Okay? Yan lang po ang element para ma-apply mo effectively ang process of elimination. Okay? So ulitin ko number 1 is knowledge of the topic. Pero meron pa pong isa mga kaigo. Ito po ang isa sa mga importante na we have the critical thinking. Hindi mo rin po magagamit ng maayos ang process of elimination without critical thinking. Ano ba ang critical thinking? So, andyan na po yung ability mo para mag-analyze ng tanong, mag-evaluate ng mga option, and of course, mag-interpret sa mga info. Pag wala ka naman na yan na skill, hindi mo man lang alam kung paano mag-analyze ng tanong, baka malabo na magagamit mo pa ang process of elimination. So yan mga kaigo ang principle or process of elimination. So again mga kaigo, ang process of elimination, aalisin mo muna yung maling sagot. Hindi mo ma-apply ang process of elimination without knowledge on the topic and of course without critical thinking skill or ability.